Kutsero. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pag-suporta sa ating channel. Kung kayo po ay nag-enjoy sa ating content, mga Kutsero, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Nandiyan lang po sa baba ng inyong screen yan. Sa baba ng video na ito, no? At huwag niyo rin po kalimutan mag-follow at mag-like at mag-share ng mga videos natin. At pa-follow po tayo sa ating Facebook page. Jared Pulido po ang pangalan, mga Kutsero. I hope I see you there. And kung gusto niyo rin pong makasalamuha ang ibang mga Kutseros, pa-follow na rin po. Pwede po kayong sumali sa ating Facebook page, Tambayan ng mga Kutseros po. Ang pangalan, I'm sure nandiyan po sa link, ang link na yon sa description box nitong video na ito. Ayan, mga Kutsero, may pasabog si Ramon Ang. Grabe to si Ramon Ang. May mga sinabi. May sinabi si Ramon Ang, mga Kutsero, na siguradong mga Kutsero, idol pa naman ng mga DDS to si Ramon Ang. Oo, idol na mga DDS yan. Mga Kutsero, to si Ramon Ang, panahon pa lang ni Digong, idol na ng mga DDS itong si Ramon Ang. Kaso, may sinabi tungkol kay PBBM. Hindi ko alam kung magagalit ang mga admin supporter dito o magiging idol na rin lang sa Ramon Ang pag nalaman nila itong kanyang sinabi. Ano ba ang sinabi kasi ni Ramon Ang? Napaka-controversial ito, mga Kutsero. Sigurado ako magiging controversial to. Oo, sigurado ako mababash si Ramon Ang ng mga DDS pag narinig nila na best president ever si PBBM. Sabi kasi ni Ramon Ang says, Pinoys will miss Marcos after 2028. Agoy! Sige. Mga DDS, okay ba kayo dyan? Baka hindi matay na kayong isa-isa. Yung idol nyo, si Ramon Ang, mamimiss daw niya si BBM. Saan niya sinabi ito, mga Kutsero? Sinabi niya to sa isang interview kasama si Tunying. Panoorin natin yung parte na yon, okay? Medyo mahaba lang, 8 minutes almost 9 minutes, 8 minutes 54 seconds. Panoorin natin to para magkaalaman tayo kung totoo bang sinabi ni Ramon Ang. Panoorin natin to. Ng investor no? Sa administrasyon kay Pangulong Marcos. Bakit po may mga kumakalat na kwento ng Kutsero? Sabi niyo nga na may kwento Kutsero daw. Negosyanteng nandito, bitbitan na ng kanilang pera at sa iba na dinadala. Totoo ba yun? Ang mga sinasabi nila nag-aalisan na rito, ito yung mga nasa mga sugalan siguro. Mga pogo, mga illegal funds. Siya nagtatakbuhan na yun. Kasi hinuhuli na ng gobyerno eh. Pero yung mga legal na pera, mga legal na negosyante, lahat nandito. Tingnan mo yung Shumart. Grabe ang investment ng Shumart sa Pilipinas. Kita mo Henry C. family. Kita mo, di ba? Yung lahat ng Filipino family, grabe ang investment sa Pilipinas. Kaya, ako sa tingin ko, after 2020, si BBM, mamimiss ng mga Pilipino. Ganon? Oh! Ay, mga DDS! Mukhang may makikita akong mababash bukas, Mukhang mababash ng mga DDS si Ramon Ang bukas, Lalo na yung mga galit na galit kay BBM dyan. Mukhang ibabash itong si Ramon Ang bukas. Ulitin natin. Di ba? Yung lahat ng Filipino family, grabe ang investment sa Pilipinas. Kaya, ako sa tingin ko, after 2020, si BBM, mamimiss ng mga Pilipino. Si BBM, mamimiss ng mga Pilipino. Oy! Si BBM, mamimiss ng mga Pilipino. Agoy! Ganon? Okay pa ba kayo dyan, mga DDS? Okay pa ba kayo dyan? Dali natin. The only Filipino president na hindi nagpaduro sa mga dayuhang gusto mang-agaw ng
lupa natin. Agoy. Yan. Hindi naman kayo nagpapalakas kay BBM yan. Hindi ko na kailangan magpalakas, di ba? Retired na ako eh. Baka hindi niyo napansin, nag-retire ako 2 months ago. Officially, Opo. ay inabot ko na sa susunod na management yung pagpatakbo ng kumpanya. Of course, tatapusin ko itong mga sinimulan ko, paglilinis ng ilog, Opo. yung mga tinatapos kong karsada. Pero para sabihin yung after 2028, mamimiss nila si Presidente Marcos eh. First time ako nakarinig ng isang katulad niya na nagsalita ng gano'n ah. Kasi alam niyo, ako naman, di ko naman kailangan magsip-sip kahit kanino eh, di ba? Right. Because for many years, makikita mo, yung leader, hindi naman talaga bumababa sa detalye eh. Opo. Hindi nagtatanong ng detalya. Ano yung paano mo gagawin yung airport? Paano mo yung mga detalya? Very seldom you can see that. Pero itong si BBM, masipag eh. Tsaka iniintindi niya yung mga detalye. Can you imagine, pinatawag pa ako para makausap yung mga detalye, i-present ko rin sa kanya yung mga timeline, o ano-ano. I think very seldom you can experience that. Eh ako naman nagsasabi lang ng totoo kasi sabi nga eh, retired na ako eh. Hindi ko na kailangan mambola, hindi ko na kailangan magsipsip. Wala naman ako makukuha sa sipsip dahil retired na ako eh. Ano po ang nakikita niyo? Masipag to si BBM, oh. Sabi ni Ramon Ang. Kamusta ka naman, Paste? Kamusta ka naman, Paste Duterte? Ikaw lang pala naniniwalang takot si BBM. ano sabi ni Ramon? Mas maniniwala ako kay Ramon Ang kaysa kay Paste. Eh, si Paste, wala naman ako contribute sa Pilipinas niya. Makausap yung mga detalye, i-present ko rin sa kanya yung mga timeline, o ano-ano. I think very seldom you can experience that. Eh ako naman nagsasabi lang ng totoo kasi sabi nga eh, retired na ako eh. Hindi ko na kailangan mambola, hindi ko na kailangan magsipsip. Wala naman ako makukuha sa sipsip dahil retired na ako eh. Ano po ang nakikita niyo Sipag daw eh. future ng ating pong transportation, tapos yung infrastructure, beyond 2028 na, kasi nabanggit nyo kasi yung pag-alis na niya. Alam nyo, beyond 28, dapat ang next leader will also cooperate with private sector to improve tuloy-tuloy ang paglinis ng ilog, tuloy-tuloy ang pag-expand ng karsada, pagpapahaba, pagpapalapat ng mga karsada, tuloy-tuloy hanapin yung mga solution ng problema. Kasi kung next time, hindi ganun ng priority, eh may iba yung landas natin, di ba? Kaya, I think, ngayon pa lang, eh, may train sana sa mga susunod na leader na huwag pabayan yung 5 major problem ng Pilipinas. Yung isa doon, yung binanggit nyo kanina, food security. Eh, nabanggit nyo na, mahal eh. Yung mga tao, kahit na maraming ginagawa ang gobyerno, pagka bumili ng pagkain at mahal ng bigas, mahal ng ulam, mahal ng gulay. So po eh, hindi po masyadong na-appreciate yung ibang mga bagay. Right. Ano po ang papel nyo doon? Yan yung yan yung drama ng mga Duterte vloggers eh. Diba? Kahit maraming ginagawa ang gobyerno, maraming ibinibigay na ayuda, lalo sa mga magsasaka ngayon dahil nabiktima nga ng El Nino. Kahit maraming ibinibigay na tulong, para din sa mga Duterte vloggers, wala pa rin yun. Walang kwenta yun. Oo, ganun kasi yung mindset nila eh. So ano daw masasabi ni Ramon Ang sa ganong klaseng mga tao? Sir Ramon? It's sa pagkain naman, kaya nagmamahal is supply and demand. Correct. O tingnan mo, yung manok, nagmamahal yan. Antayin nyo lang konti, a few more, 1 or 2 more years. Pagka naitayo na namin yung mga mega poultry namin, Pag San Miguel. each location, 80 million birds yan. Is 12 location na 960 million birds. Each chicken is 2.5 kilos. Produce more. Produce more poultry. 960 million chickens? 960 million chickens? Alam nyo ba kung gaano karami lang ang populasyon ng Pilipinas? Nasa 120, 130 million lang ang Pilipino.
ito yung pinangako ni PBBM na dapat po ang farming should be industrialized. Ibig sabihin dapat malakihan, industrialization ng ating agriculture. Ito po yung pangako ni PBBM na sabi po ni Ramon Ang in 2 years ay matutupad. 960 million heads ng chicken. Mga kutsero, ibig sabihin dyan, i-round number na natin, 900 million na lang. Tapos 100 million Filipinos. Sabihin natin ganun. Ibig sabihin, ang isang Pilipino ay pwedeng makakain ng at least isang buong manok ng 9 na beses. Yung pong ibig sabihin, no? Pag natapos daw yung mega poultry farms ng San Miguel siguro to kasi mega poultry farm ng San Miguel, ang total nun in all locations 960 million chickens. 130 million lang ang Pilipinos. So, gawin na lang natin para madali compute. 900 million na manok sa 100 million na tao. Imagine, ikaw mismo, kaya mo bang kumain ng isang buong manok ng 9 na beses? Tingnan natin to. Produce more rice, produce more Right. corn, Tama. produce more beef. Right. Hindi equals reasonable price. Correct. Ngayon, kung mapabayaan natin yung mga production na yan, mamahal yan. Kasi kung magiging puro imported na lang pagkain natin, mamahal na. Alam nyo, Correct. gusto ko pa sana makipagkwentuhan sa inyo ng mahaba-haba, pero boundary na po ako eh. Salamat Oo, po. sobrang, sabi ko nga po kanina, hindi ko na kayo kailangan tanungin eh. Na-amaze po ako, especially kapag sinasabi niyo yung detalye nung settlement ng buhangin dyan sa... Kung po kabisado niyo kung ano, alam niyo kung ano sinasabi niyo. Ang hirap niyong lokohin ng mga tauhan ninyo eh. Wala namang pinanganak na marunong sa lahat. Opo. Ang aming ginagawa araw-araw is educational. We keep learning. We hire experts in every field. And you gotta listen to them and discuss with them every day. I spend 12 hours a day in the office. 12 hours. Collaborating, learning, and coordinating lahat ng project. Kaya yung kaalaman natin, maayos. Nanonood po yung ating mga kababayan, especially yung mga ordinaryo ng ating kababayan na baka naiinip na. Yung bang si Presidente, nangako na pag siya ang nakaupo, ay paano, aaliwan ng buhay, gaganda buhay. Yung po naiinip na sa, yung gusto may immediate effect sa buhay nila, gagaan ng buhay nila sa pamahalaan. Ano po ang mensahe niyo sa ating mga kababayan? Alam niyo, there's no satisfaction eh. Pagka tinignan mo, gumanda na buhay natin, nagkatrabaho na tayong marami, wala na tayong baha, nabawasan na yung mga problema. Still, yung mga perfectionist, maraming sasabihin yun. Perfectionist. Ngayon, kung intindi mo yung mga kalaban mo, Sir, hindi po perfectionist. Hindi ho perfectionist ang DDS. Kasi po, sir, ang mga DDS, ano lang yan, mapolitika lang talaga. hindi ho sila perfectionist, actually. Minsan sobrang tanga nila. Tuloy natin. wala ka ng tamang gagawin. Lahat yun, upakan ka araw-araw. Right. Kaya ang payo ko sa ating gobyerno, tuloy lang ang trabaho. Huwag niyo intindihin yung mga batikos o maraming mga comment na alanganin kasi kaya naman sila nagko-comment, wala silang magawa sa buhay eh. Sure, ni Ramon ang natawa pa sa sarili ng joke. Ni Ramon natawa siya sa sarili niyang banat. Wala kasi kayong magawa sa buhay. So, ibig sabihin, si Digong walang magawa sa buhay. O, imagine, bored na bored siya sa buhay niya, ang gagawin niya, magdi-disturb siya ng gobyerno. O, diba? Si Baste, walang magawa, mayor yan, ha? Wala siyang magawa sa buhay, so ang gagawin niya, maiki-disturb siya sa tatay niya. Si Sara, hindi, wala naman talaga silbi.
accomplishment sa DepEd eh. Alam, mga walang kwenta talaga mga Duterte, promise. Di naman ang masyado mo real talk. Di ba? Kaya nagko-comment yan. Madalas, it's either kalaban mo talaga. Wala na maganda sasabihin yun. Right. Ay, yung mga tamad. Wala nang ginawa yun, kundi araw-araw mag-comment lang ng masama yun. Huwag mo na intindihin yun. Basta tuloy-tuloy lang ang trabaho. Alam nyo, sa totoo lang, ngayon lang ako na-interview. Napansin mo, hindi ako nagpapa-interview. I avoid media. And I avoid going to any conference. Daming imbitasyon, kaliwat kanan. I avoid and I don't want. Kanya lang, ito ngayon, hindi ko mahindihan to si Katuning. Dahil gusto niya ma-interview dahil maganda rin sinimulan last time. Kaya ako pumayag. Otherwise, di ako papayag ng interview. Sa gobyerno, may payo kayo. Sa mga kababayan po natin, ano po ang... Ang payo ko sa mga kababayan natin, be patient. Filipino are very patient. And Filipino are very intelligent. Right. Naintindihan nyo naman kung paninira o totoo. Correct. Oh, yun na lang. Pag naintindihan nyo naman, pagtyagaan nyo at pagtiisan nyo ng konti, gaganda ang buhay natin lalo. Paganda na ng paganda ito. Kaya, hindi naman magic yan eh. Parang hindi naman overnight, you can solve everything eh. O parang kamukha ng airport. Pag nagawa mo na yung vehicular traffic going to the airport, malamig na yung aircon, masarap na yung pagkain, gumagana na escalator, elevator, walkalator. May reklamo na naman sila for sure. Bakit mahal ang pagkain? Dapat libre yan. You cannot satisfy everyone. O pag na-delay yung Japan Airlines, PAL, o Cebu, magagalit din sa atin yun. In short, you cannot satisfy everyone. They all have their own opinion. Right. They're entitled to their opinion, eh, di ba? Kaya, pagtiisan mo na ang Katuning. At kung may mga kababayan tayo na medyo hindi makaintindi, huwag mo naman tawagin bobo yun. Tawagin mo na lang impatient. Maraming salamat po sa inyo. Tawagin po, tawagin lang ito impatient. Ang dami namang impatient sa Pilipinas. So, impatient lang pala yung mga DDS. Sige na nga, impatient na lang kayo. Actually, na-mention din niya kanina, ni Ramon Ang, di ba na-mention niya kanina? Si SM, sinabi niya, di ba? Saan na yun? Sinabi niya SM. Saan na yun? Ay, hindi, dito pala sa isa yun. Na-mention niya si SM. Sabi niya, hindi nag-aalisan ng mga negosyo sa Pilipinas. Kasi tingnan mo ang Shoemart, grabe ang investment nila. Grabe investment ng Shoemart sa Pilipinas. Kita mo, Henry C. family, lahat ng Filipino family, grabe ang investment sa Pilipinas. Mga kutsara, tingnan nyo for 2024, ang ininvest ng SM Investments Corporation, ay nagtabi ng 115 billion pesos for capital expenditures. Ibig sabihin, mga kutsero, mag-e-expand pa sila sa Pilipinas. Dadami pa ang SM. Mamumuhunan pa sila sa Pilipinas. 115 billion ang kanilang ipupuhunan. Yan ba? Yan ba ang pangit na pamamahala? Ramon Ang na ang nagsabi. Yan ba ang pangit na pamamahala? Bakit mamumuhunan itong mga bilyonaryo na to sa Pilipinas kung pangit ang pamamahala? In fact, mga kotsero, medyo may ano nga siya medyo may shade o medyo may patama siya ng konti Medyo may patama siya ng konti dun sa mga nakaraang presidente. And I believe kasama rin dito yung previous administration. Anong sinabi niya? Saan ka nakakita ng presidente? Nabababa hanggang sa detalye ng project. Pinag-aaralan hanggang detalye ng project. Masipag daw si PBBM. Nako, sir. Sir, handaan nyo na po ang sarili nyo. Bukas mababash po kayo. For sure po yan. For sure. Mababash to si Ramon Ang ng mga DDS bukas. At nag-comment din si Tessie Coson. Ito, siya yung vice chairman ng SM ngayon. Tessie Coson. Alam niyo sinabi niya? Ito. Medyo mahaba lang din, 6 minutes. Panoorin niyo lang. Economy is doing very well. The economy is The doing outlook is good. The outlook is good because Philippines, left to ourselves, we're actually doing well. Yeah.
But See? of course, there's always problem here and there. But generally, it's okay naman. Yeah, The consumer has came back already. yeah. Initially- Consumption has come back strongly, no? No, not strongly. We're still affected by the pandemic. I mean, we still try to make up for the pandemic, but it has become more steady now. Because according to Ralph Recto, the Finance Secretary, consumption has grown by 7% in the last few years. It has all constantly been growing, except for the 2 years of pandemic. Yeah, For 2020, came 2021. back on the last half of the year. that's half. Yeah. Last half of the Actually, year is almost already the last the quarter. that's the first semester of the BBM administration. No? Yeah. Yeah, Oh. Lo. Ano daw? Yung first semester ng Marcos administration, so yung ibig sabihin yan yung July to December. Yun daw ang July to December ng 2022. Yun daw, doon daw nag-umpisa mag-pick up ang spending ng Pilipino. Ibig sabihin, mas gumagastos ang Pilipino during that time. Bakit gumagastos? May pera eh. May pera! incidentally. Yes, and then so maybe he's lucky for the economy. Yeah, But si BBM daw, laki sa economy, sabi ni ng anak ni Henry C. Isa sa mga pinuno ng SM. but you know, good for the economy. yes, It's good for the economy. the president naman has a lot of good intentions for the Yeah, country. And he's really looking to the economic side Yeah, because he felt that maybe in one of his talks he felt that we have been emphasizing a lot in the political side, and Mhm. maybe in this time he can focus on the economic side, maybe Yeah. update certain rules, certain laws. yeah, You know, all of this, even if we don't see it, these are just laying foundations for the yeah, future. yeah. So I think he's doing okay. I think his focus on the economy is good. It's just that it's taking a while because he's on the executive branch. Pero meron pa tayong legislative, meron pa tayong Judiciary, judicial. So I guess it will take a while. Yeah, but he looks at governance as one of solving problems of the people, even those problems that have been around for centuries. No? Because we are as a republic, we are a more than 126-year-old Yes, republic. that's why many of our laws are really outdated. Yeah, Some have been changed and some have not been. So every president, they will change some laws. yeah, And so same with PBBM, he's changing some of them, but it really takes a while. yeah. Matagal talaga yan. I was told that he's the most business-friendly president ever, Yes, and the because most transparent. Ang bilis ng yes, sagot because he looked Bilis ng sagot ni Tessie Coson dun Tessie C. Coson. Ang tanong, si PBBM daw ang most business-friendly president ever. Yes! Bilis ng sagot Ulitin nga natin. But I was told that he's the most business-friendly president ever, yes and the because most transparent. Bilis! yes because he looks into he would discuss the economic side, and you can really see that he tried to improve it. But we all know that we have a lot of bureaucracy. Yeah, We have a lot of the Red tape, permits, yeah, requirements, permits. Yeah, and then the number of government agencies that we have to go to. Those are the things that we hope that he will be able to improve. so he wants to Ease of find out doing the problems business. of business, the concerns of business. I understand that he meets with businessmen regularly. We have the ISAC, it's about six groups yata. And yeah, he always look into the problems, and we can really see that he tries to work on it. It's just our system, our law is such that it really takes time. But this is the first time that the president of the Philippines meets regularly with businessmen, no? Yes. To find out their Yes. problems Yes. and their concerns Yes. and the proposed solutions to them. No, Mm-mm. it's amazing Yeah, attitude. Alam niyo mga kutsero, importante yun na yung gobyerno natin nagiging kapartner sa national development ang private sector.
Alam niyo bakit? Example, si Teresita C. Coson, vice chairman siya ng SM. SM. Sumart. Ang dami-daming SM sa Pilipinas. Ilan ang nabibigyan ng trabaho ng SM? Diba? Basic. So mga kotsero, sa palagay ko, maganda ho na ang presidente alam kung ano ang palagay ng mga negosyo sa patakbo ng gobyerno. Kasi kapag sila ay nadalian magtayo ng negosyo, mas maraming trabaho sa Pilipino. Mas marami silang may papatayong negosyo, mas marami mabibigay na trabaho, etc. etc. Uulitin ko lang, pag may trabaho, may sweldo, may pang-tuition, may pangkain, may pambayad ng kuryente, may pambayad ng upa, may pambayad ng kung ano-ano pa. Para palakihin ang middle class, palakihin ang upper middle class. Kasi hodang mahal ang presyo ng bilihin, basta may buying power o may kakayanang magbayad ang bawat Pilipino, mas maganda para sa atin lahat yun. At maganda ho yung ginagawa ni PBBM na siya ay nakikipag-usap sa ating private sector. Maganda yun, regular yung meeting nila every Thursday daw, o every other Thursday yata. Towards business. Listens. He listens. Galing. Galing naman. It's important because that's how the country will progress. Well, he's the president that, for the first time since 1969, has been able to gather the majority vote of the people. Yes. Every president before him after 1986 was a minority president. This one was elected by more than 61% of the population, of the voting population, with more than 30 million votes. No? I guess we all see him as open-minded Yeah, to really listen. yeah. The way we look at it, if there are a lot of investment coming in, Mhm. there will be more purchasing power. Right. With more purchasing power, kami rin in the retail, we Yeah. will be, we will prosper. Yeah, purchasing power is being able to buy things you want and need, no? To have a modest life. Right. Pati si Tessie Coson, pati si Tessie C. Coson yan ang sinabi. Pag ang Pilipino may kakayanang bumili, maganda yun para sa lahat. Kasi hodang mahal ang produkto, basta kaya niyang bilhin. Akala niyo ba mga kotsero, mura sa Singapore? Akala niyo ba mura sa States? Ang cost of living ho doon mataas. Pero happy ang mga tao. Bakit? Kaya nilang bilhin kahit mahal So, sa mga lugar na ho na yun, kasi hodang inflation, mabilis o mabagal, it doesn't matter. Bakit? May pambili sila Ganun ho dapat ang mindset natin. Hindi ho dapat natin tinitingnan gaano kabilis o gaano kabagal ang inflation. Ang dapat ho natin tinitingnan ay may kakayanan ba ang mga Pilipinong bilhin ang mga produkto kahit ito ay mahal. Yun ho ang purchasing power o buying power. Ito na sinabi ni Tessie C. Coson, kapag ang Pilipino may buying power, lahat tayo happy. Yes. Or comfortable life, no? That's what right now, that's what everybody wants. That is actually the goal of the Philippine Development Plan. Right. A comfortable life for all. Yeah. For all. Pero yung aside from this helping the small businesses, I think you are also nurturing other SMIs with giving them lectures. Ano ba yan? Yeah, we are. Yeah, we also collaborate with the local government Yeah. for any events that they like to put in our location. So we also look into mga jobs and jobs upskilling. Yeah. Right now we're working on the job fair, Yeah. and I think we were able to do at least 100 job fair already this time. And this was 100 job fairs every year. Wala pang isang taon. Wala pa 6 isang months. taon. This was born out of the meeting with PBBM Yeah. on the PISAC jobs, and so we thought that we do our own thing, and perhaps we would be able to influence other people to do the same. So we're just the catalyst. So lahat ng may patrabaho, saka lahat ng naghanap ng trabaho, punta lang sa S. Yeah, basta kung may fair. Oh. So we provide a lot of fairs. Wow. We started last November. Last year. Wala pa isang taon. Tapos naka 100 job fairs na. Wow. How many people have been employed? About
the people who went there was about 70,000. Okay. I think those that were employed was about 10,000. Uy! 1,000. That- 10,000 nang na-hire na ng SM. Palakpakan natin yan mga kotsero. Ibang level yan. Kaya pala bumaba ang unemployment rate. Sa 100 na job fairs, 10,000 ang na-hire. Grabe, galing. That's very good ratio. Right, 12%. No? Because face to face. Yeah. right. It's a good ratio. 12%. Grabe. Kaya naman pala kaya pala nasabi ni Ramon Ang, pagbaba ni PBBM, mamimiss siya ng mga Pilipino. Ayan, no? Because of BBM, the investors' confidence is very strong. Ako, tingin ko, after 2028, si BBM, mamimiss ng mga Pilipino. Ay, patay tayo dyan. Alam niyo, mga kotsero, para sa akin, mas may kredibilidad ng mga negosyante. Talo mga malalaking negosyante, tulad nila Tessie C. Coson, tsaka ni Ramon Ang. Lalo na pag ang usapin ay ekonomiya at trabaho sa Pilipinas. Bakit? Sila yung nagbibigay ng trabaho eh. Sila yung nagpapataas ng ekonomiya ng Pilipinas eh. Sabihin ng mga DDS, crony. Crony talaga. Confident na ang mga negosyante, mga kotsero, mamuhunan sa ilalim ng Marcos administration. In fact, hindi lang silang dalawa ang nagsalita. Nagsalita rin, mga kotsero. Ayan yung mga nagsalita, Lance Gokong Wei. Alam natin yan, PAL yan. Isidro Consunji, DMCI. Ramon Ang, alam na natin yan, San Miguel. Kevin Tan, Mega World. Sabine Aboitis ng Aboitis, of course, nakapangalan sa kanyang negosyo nila eh. At saka Enrique Razon ng ICTSI at Soler. Mga bilyonaryo, mga industry movers and shakers yan, mga kotsero. Silang lahat nagtitiwala kay BBM. Sa kanyang papatakbo ng ekonomiya, patakbo ng ating gobyerno, etc. Lahat sila nagtitiwala, hanggang ngayon nagtitiwala kay BBM. At sinabi na nga ni Ramon Ang, pag bumaba si BBM, mamimiss siya ng mga Pilipino. Kung kagalit mga DDS talaga dyan. Mas maniniwala ako dito sa mga sinasabi nito kaysa sa mga sinasabi ni Jason Sa. Kaysa sa mga sinasabi ni Ka Eric, ni Dr. Badoy, at kung sino-sino pang taga-SM Manyak. Sila dyan. Kasi ito yung mga movers and shakers ng Pilipinas eh. Ito yung mga movers and shakers ng Pilipinas. Mas may kredibilidad naman siguro sila magsalita tungkol sa ekonomiya at trabaho kumpara dun sa mga propagandista lang. Diba? 1 million per month kay Jason Sa. Anyway. So mga kotsero, ano ang tawag natin sa mga DDS? Hindi raw sila bobo, hindi raw sila tanga. Impatient lang. So mga mga impatient dyan, mag-impatient lang kayo. Hintay-hintay lang kayo, ha? Hintay nyo ang 2028. Anyway mga kotsero, hanggang dito na po muna tayo sa ating video for today. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel at may follow tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap sa aking channel. And I'll see all of you in our next live stream.